Isang mapagpalang gabi po sa ating pong lahat. Once again, we would like to welcome you in our show, The Preparation! Magandang gabi, Huya Sir! Kuya, Brother Tony, magandang gabi. Amen. At sa mga taga-subaybay natin na nakapag-log-on kaagad. Kahit na mahina ang mic ko, nakapag-log-on sila kaagad. Magandang gabi sa ating lahat. And syempre, Brother Tony, sa ating mga co-host. Yes, sir! Mga nagagandahan, Hindi nagingiti natin ang mga pwedeng co-host. kalimutan yan. Yeah. Grabe ngiti ni Sister Sai, Sister Rona, and Sister Ara. Good evening sa inyo. Yes, sir. Welcome back, Sir Roy. Amen. Namiss na namin last week, sir. Yun, Oo, oo. Yun, no, kita mo? Nung dumami na yung mga taga-subaybay, lumakas na yung mic ko. Oh. Doon pala ang, Ayun, ang sir. correlation doon. Kaya, Kailangan maraming mag-log on para lumakas ang mic ko. Yun. Brother Tony. Amen. Kaya nagpapasalamat po tayo sa Panginoon. Friday na naman. At ngayong araw na, Na ito naman, ng Friday, ang yes bilis sir. naman. Sabi nga nila sa mga pangkaraniwan na mga tao, thank God it's Friday. yun. No? Yun. Sana naman hindi yun yung inaasahan nila dahil ito ay oras ng pahinga, kundi sila po ay nagpapasalamat sa Panginoon because it is the preparation time. Yun. Amen. So kaya sa lahat ng mga grupo natin ng Team Preparation, we are looking forward that each one of you ay makapag-tune in sa ating pong programa. Sigurado, ang bawat isa po sa atin ay pagpapalain sa ating pumapag-uusapan ngayong pong gabi. Bago tayo mag-proceed, bigyan po muna natin ng pagkakataon na bumati yung mga naggagandahan nating mga co-host. Yo. Sir Roy, sir, unahin po muna natin Akala ko ako na tinatawag Ay, ko. sir, Eh. hindi, Yung sir. sinasabi mo lang. Hindi. Kung sinong unahin natin. Yes, sir. Yun. Si Ma'am Sai. Yun. Yung. Natawa ko doon. Amen. Thank you, Sir. Sir Roy, Sir Tony. At gusto ko pang batiin yung mga nauna nang nakita ko ngayon na nakapag-login sa aking, dito sa aking gadget. Nakita ko ito, si Ma'am Noyce na laging talagang sumusubaybay sa atin. Sister Noyce, all the way in Ayan. France. Yes po, Ma'am Noyce. Good evening. Siyempre, nanonood na rin po rito si Sir Jong at si Tuwab at ang aking nanay na si Mami Cecilia. Mami, Amen. dito sa bahay. At syempre si Ma'am Hazel Villaran na kasama natin sa Team Patient. Ay, sa Team Prep. Ganyan. Inangkin, sa ibang grupo pala yun. Tapos, syempre, nakita ko na nanonood si Sir J.R. Ruiz. Yun. Ayan, nasa... Pagaling po kayo. Ayan, pagaling ka, sir. Nasa hospital pa rin siya ngayon. Dyan. Gagaling Ayan. na yan. Yun. We are praying for you, lalo na ang Central South family. Kinakailangan na talaga ng may mag-aalaga. Oo. Tama. Andyan lang ang mga kapatiran. At syempre, nanonood na rin sa The Baptist Ranch, ando doon si Sir Ronel Formanes. Brother Ayan, Ronel. doon na sila. At si Ma'am May Mosuela, good evening po. Syempre si Ma'am Classmate Yang ko yun, Lorena, good evening Hello po, po. Santayan. Ayan, si Ma'am Fe, good evening Ma'am Fe. Yan, si Ma'am Fe lagi nanonood. Si Ma'am Pauline from Japan, good evening po. Hello, Pauline. Ayan, at Hello, syempre Ma'am Fe. mamaya, babatiin din ni Ma'am Ara yung ating mga kasamahan na nanonood. Pero ngayon, gusto ko lang batiin lahat ng Central South family at syempre ang Team Patient at sa lahat ng Team Preparation. Good evening po at magsama-sama po tayong matuto ngayong gabi. Ma'am Ara. Amen. Thank you po, Ma'am Cyril. At syempre, magandang gabi po muli sa inyong lahat. Team Preparation. At ngayong gabi, kasama rin natin. Gusto kong batiin yung ating mga live audience. Yes! Sige nga, Yun. pakibati nga yan. Mga live Pakibati. audience. Yan, yan. Napakaganda. Dapat walang Yan. nakamask nandito Oh, sa loob. dapat Ayan. Yun, kaway-kaway naman. Ako ganda, Magandang ganda gabi po sa inyo Oh. lahat. Pati ang Prep ating yan. mga live audience, mga nagagandahan. Yes! Yes! Nagigilian. Oo, Lalo na meron- siguro, Sir Roy, kung tatanggalin yung mask Yes. para mas makita yung aganda. Huwag magtakip ng mukha. Yeah! Good evening at yon. Maraming salamat po sa pagdalaw sa ating studio ngayong gabi. Salamat naman. Salamat Amen. naman. At ganun din po sa Facebook Live kasama na natin si Ma'am Helen Kapundan, ang ating Hello, Ma'am suki. Helen. At ganun din po si Ma'am Tina Blanca Trinidad Sir. Hello, Watching Ma'am po. Tina. Hello po. Good Hello po. evening. Shout out Tina. na kaagad yan. At Umpisa pa lang. ganun din si Ma'am Sir Renante Bayubay, si Brother Sam Derilo. Good evening Amen, Brother po. Sam. Hello, Ayan. sir. May bumabati At si Lagya Mark Anthony, hello po. At ganoon din po, kasama na po natin ngayong gabi si Sir Jeru Halbuena. Yun, si Sir Hello, Jeru. Yes Buntik na ako po. mag-live kanina sa GC. At si Sir... Briefing tagumpay. At ganoon din po si Ma'am Pauline Gumabay. Good evening Hello, sa iyo, Ma'am Ma'am. Pauline. Kamusta dyan? At ganoon din po, kasama rin natin ngayong gabi si Ma'am Norely Jupene. Ay, asawa ko yan. Hello. Hello, Hello. ma'am. At Amen. ganoon din po si
Sir Richard Timayong. Good Amen, evening Sir Richard. po. Good evening. At ganoon din po si Ma'am Jatrice Quintana. Hello, Hello, Ma'am Jatrice. Hi, Ma'am At si Jap. Ma'am Joy Rico. Hello po. At Hi, ganoon din po. Ma'am. Siyempre Hi, Ma'am Joy. ito. Salamat naman sa panonood, Ma'am Beng. Ding Si Ate Beng. Baka si Ma'am Beng Nanonood yan. pala si Ate Beng. Hello Amen. po. Nanonood yan si Ma'am At kasama Beng. rin po natin si Donna Jean Narbonita Amen. del At Rosario. Ma'am Donna, good evening. Hello po mga bago po. Jude Noga Cordivilla. Good evening po sa iyo, sir. At ganoon din po si Preacher Ian Juarez. Kasama Amen, rin Sir po Ian, natin sir. ngayong gabi. Hello po. At Batangas. syempre si Ma'am Carmela Gubantes. Yes, na- ang masaya. Yes. Kakaiba yung Ay, ngiti. congratulations. At syempre sa lahat po ng grupo po ng Team Preparation, gamitin na po natin yung mga hashtag po natin ng grupo para marami po tayong maabot ng mga kaluluwa. Kaluluwa. Uy, Amen. tama yun, tama yun. Tama naman eh, mga tao. May Tama kaluluwa. na. Yes. Tama. Yes po. kaya mag-tune in lang sound po card, tayo. siya na lang may Oo, sound mag-tune in card. lang po tayo dahil maganda po yung pag-uusapan po natin ngayong gabi. Ayan, Ma'am Rona. Hello po, maayong gabi sa tanan. And of course, ang West Bank family sa panguna ng aming area leader, si Sir Noel at ang mga Amen, Ascom Sir boys Noel, sir. and Hello po. Ascom girls. At Sir, ang bagong leader po, nakita ko kanina si Uy. Sir Gerard. Oh, ang leader niya. hi, Sir Gerard. Amen, Sir Gerard, sir. And of course, yung ating mga PSS students na talagang excited. Salamat po. Salamat po, ma'am. Lalo na Ron, yung mga salamat po. graduating. Amen. Ayun, Salamat nakasama natin. And of course, sa lahat ng mga kasama namin ngayon, nabasa na nila at nabanggit na at baka may mamiss kami dahil hindi lahat naka-display, sir. Kaya sa lahat po ng mga kasama namin ngayon, Yun. maraming salamat. Lalo na sa ating mga Baptist builders. Yun, hello po. Na Amen. nag-overtime para lang makapanood. Pero si Sir Joel, Uy. nakita ko, Oh. nanonood siya. Wow, Central Yun. South na yan, Oo, Sir at Joel. Ang ating mga Baptist builders na nasa Ramos din na iwan. Magandang gabi sa ating lahat. Amen. Maraming salamat sa nagagandahan nating mga co-host. Yun. At naniniwala po kami na each one of you po ay excited na sa ating po mapag-uusapan ngayon pong gabi. Sir Roy, baka may mga nais pa po kayong batiin. Bago Yun, tayo mga mag-proceed. kasamahan ko sa Naval Inspector General's Office. Marami acknowledge sa link na pinadala ko. Good evening. Keep tuning in. Keep passing the link sapagkat marami nangangailangan nito. Totoo. I believe that marami nangangailangan Amen. nito. Magandang gabi sa inyo and stay with us for tonight for the next 55 minutes. Amen. Maraming salamat, Huya Sir. And of course, nais ko din pong batiin yung bawat members ng grupo natin, ng team preparation, lalong-lalo na sa mga leaders natin. Yun yung mga No, leaders. yung mga naggagwapuhan nating mga leaders. Yun. Yes. No, so si Sir Emil, hahabol yun, Bible study. hahabol yun. May Bible study yun eh. So sa pangunguna po ni Sir Emil, sa Team Fearless, and of course sa Team Purposeful, sa pangunguna po yan ni Sir Alfonso Owera. Nanonood siya, sir. Nanonood siya. And then kay Sir Dave, nakasama po natin ngayon. Yes. At ang grupo po nila ay Team Purpose, Team Steadfast. And last but not the least, yung sabi niya po nung nakaraan na siya po ay committed, si Sir George. Nanonood Amen, na, Sir Ayun George. na, nanonood na. Amen. Good evening, Sir George. And of course, sa bawat membro po ng Team Patient, magandang gabi sa bawat isa po sa atin, Team Preparation. Sir Tony, Ma'am- si Ma'am Sir Rons. George, siya yung nakatira sa Barangay Pinagbuklod na malapit sa Pinagkaisa at Pag-asa. Ay, Amen. pambihira talaga, no? Amen. Nangangailangan na ng makikipagbuklod Yun, at yun. pakikipag-isa. Ut, may pag-asa pa daw. May Pag-asa. Malapit naman sa pag-asa eh. Kaya sigurado may pag-asa Ay, yan. Ang pinag-uusapan, yung barangay, yung lugar. Ay, yung Huwag barangay. naman natin i-apply sa sarili natin. Ano, sir? Nasa harapan niya lang ang pangalan ng lugar, Dreamland. Oy! Kaya baka Yun, Nananaginip grabe lang naman. pala. Grabe naman si Master talaga. Grabe ka naman. Ang hirap. Kinonekta mo pa yun. Oo, leader ko Barangay yun. pinagsama. Yes, sir. Tapos nasa Dreamland lang yun. Opo. pinagsama, pinagkaya sa pag-asa. Pero sir, nasa harapan niya, Nasa- Dreamland. nakatira sa Oo, totoo Dreamland. yun, sir. Ay, yung mga naunang lugar, baliwala yun. Doon lang tayo. Doon na. Umalis ka muna sa Dreamland. Lipat ka sa lugar. Bakit kasi binanggit ko pa yung Dreamland? Okay na eh. Yan. Amen, amen. Kaya nagpapasalamat po tayo sa bawat presensya ng ating po mga kagrupo from Team Sir Preparation. Tony, Ma'am nanonood Rons. na po si Pastor Hill. Kaya, Amen, Pastor Hill, Kuya, sir. sir. Good Ay, evening. Pastor Hill. Magandang gabi Kuya, po sir. sa inyo. Amen, amen. Alright, so
we are blessed last Friday because our pastor ay nakasama po natin last Friday at napakaganda po yung pinag-usapan po natin about commitment. No, kaya we are praying na ang bawat members ng team preparation naging kumbaga nagkaroon tayo ng strong conviction sa bawat isa po sa atin na dapat nakita po natin yung kahalagahan na tayo, ang bawat isa po sa atin ay dapat po tayo maging committed at wala pong dapat iba po tayo na maglalaan ng ating pong commitment, wala pong iba kundi sa ating pong Panginoon. Please allow me to read again the verse na ating pong ginagamit sa ating pong topic ngayon pong gabi about commitment. Sabi po ng Bible sa Proverbs 16, verse number 3, "Commit thy works unto the Lord, and thy thoughts shall be established." So dito po natin makikita, no, team preparation, naway naging maliwanag po sa bawat isa po sa atin yung napakagandang verse pong ito. Kaya when we commit on something, dapat palagi po nating inilalaan po yan sa Panginoon dahil kung inilalaan po natin yan sa Panginoon, anuman yung pinaplano po ninyo sa ngayon, anuman ang pine-prepare nyo po sa ninyo sa ngayon, no? Kung yan po ay nilalaan po natin yung ating pong commitment sa Panginoon, ang Panginoon mismo ang mag-e-establish ng bawat plano o ninanais po nating marating sa ating pong buhay. Lalong-lalo na sa mga grupo natin ng team preparation na ang bawat isa po sa kanila ay nag-aasam na dumating rin sila sa point na sila rin po ay may present ng ating pong pastor. Amen? Kaya nagpapasalamat tayo last Sunday because we witnessed again yung meron na naman po tayong candidate na sila po ay ikakasal this year. Kaya nagpapasalamat po tayo sa mga individuals na members po natin ng team preparation. Napakaganda ibinahagi ni Brother Hiner at saka ni Ma'am Carmela na kung saan talagang walang ibang sinabi dito si Sir Hiner. Dalawang word yung na-retain sa isip ko Sinabi niya unang-una, nilamon niya o kinain niya yung pride niya. Yes, tama. Pangalawa, na siya po ay nag-obey. Napakahalagang ingredients po ito. No, na kung saan na ang bawat members ng team preparation ay dumating din kayo sa point na nagkamali tayo sa mga pinili natin sa ating pong buhay. Even though we failed, even though na tayo po ay nagkamali, hindi pa naman po yan end of our journey as a young people. Hanggat buhay ka, Brother Tony, Yes, sir. di pa tapos ang kwento ng Diyos sa buhay mo. Tama po yan. Yun. Kaya if ever man na dumating man sa point na tayo man ay na-down, huwag nating panatilihin na tayo ay lubog na kasi walang ibang masaya dyan pag ikaw ay bumagsak kundi yung dyablo. Yan ang purpose ng dyablo Check, Pabagsakin yung isang individual, lalong-lalo na tayo na nakakapakinig ng salita ng Diyos, tayong lalong-lalo na sa members ng team preparation, yan yung tinatarget ng dyablo na para na masira yung buhay mo. May mga ino-offer siyang mga temptation na once na ikaw ay hindi committed, ay sigurado mafo-fall ka sa temptation. And mga kapatid, team preparation, wag nating hayaan na dumating man sa point ng ating buhay na tayo bumagsak, ay mananatili tayo sa pagbagsak. Yun. No, napakahalaga na tayo po ay bumangon, magkaroon tayo ng renewed mind na ang bawat isa po sa atin ay maging committed sa ating pong Panginoon. Dahil pag ang Panginoon ay kasama po natin sa bawat plano na nais po nating marating sa ating pong buhay, ang Panginoon mismo ang mag-aangat sa iyo at mag-guide sa daraanan mo para makamit mo ang tagumpay na sinasabi natin sa ating pong buhay. Kaya once again, congratulations kay Brother Hiner at saka kay Amen. Sister Carmela. Amen. Kami po ay natutuwa being a host of team preparation. We are very happy na meron na naman pong gagraduate from our team. Actually, Brother Tony, pinag-usapan natin the other Friday Yes, sir. na, di ba, ilan na yung mga dumaan sa atin na Amen. Ako, honestly, hindi ko alam sinong pipiliin ni Hener. Nung Sunday, hindi ko alam alam ko, nung napadaan ako dito, nagbibiroan sila, pero hindi ko alam kung sino yung babae na naipaalam niya kay pastor. O Wow. pinagpipray niya. Binabantayan ko siya pagbaba niya sa pulpit. Mukhang maraming babae gusto magtaas ng kamay. Para tinatawag siya, dito ako. Yun, kaya ako natuwa naman sa kanila. Sapagkat Amen. nakita naman natin yung journey ng bawat isa nito. Amen. Mga Amen. kabataan na ito. And it's only by the grace of God na naabot nila yung katayuan na yon. Totoo yan. Sabi mo nga ba, Tony, di ba? Pag tao ay bumagsak, number one, huwag tayo manisin na ibang tao. Totoo yan. Yan. Di ba?
Number 2, huwag ka maghintay na may magtatapik-tapik sa'yo. Uy, Oo. kaya mo yan. Di ba? Sa scene nila yan eh. Sa drama lang yan eh. Totoo Sa yan, radyo sir. drama. Yung iba nga, drama lang. Mapaiyak pa sila eh. Matmatay na pa sa mga drama na yan. Huwag maghintay na may tatapik pa sa'yo. Ano ba sabi sa Biblia? Anong ginawa ba ni Tony ni David? Doon siya bumagsak. Na feeling niya wala ng Panginoon. Wala na siya malalapitan. Ano sabi ng Bible? He encouraged himself. And David encouraged himself Yeah. in the Lord. Amen. In the Lord. In the Lord. Ibig sabihin, pag ikaw ay bumagsak, number 1, sabi ko kanina, huwag tayo maghintay, huwag tayo magsisi ng ibang tao. Number 2, Minsan nga, huya, hindi lang naninisi. Naghahanap pa ng kadamay. Yes, yun ang mahirap yan, Brother Tony. Alam mo, the more that you put the blame on others, or the more na gusto mo maghanap ng kadamay, the longer you could rise up. Yeah. Mas matagal Mas mahirap, makaahon. Kasi naghahanap ka ng kasalanan niya eh. Siya may kagagawa nito eh. Dapat siya nandito rin eh. Kaya nga sabi ni Owen, sir, huwag i-share yung, huwag mong ipalaganap yung pain sa iba. Huwag mo share yung pagkabagsak mo. Di ba? So, huwag manisin na iba. Number 2, huwag maghanap ng tatapik-tapik sa'yo. Amen. Number 3, encourage yourself in the Lord. Yung ginawa ni David. Sabi naman na iba, kakayanan mo yan. Hindi mo kakayanan yan. It is again by the grace of God. Amen. Kaya nga sabi sa Bible, and David encouraged himself in the Lord. Not through himself, but in the Lord. Pag bumagsak, tanggapin, umahon. Ganun ka simple. And I thank God, nung tinawag si Brother Hinen noong Sunday at si Melay, Amen. sabi ko, isa na namang, hindi mo to accomplishment, isa namang magandang ehemplo ito Amen. ng mga young people natin na sumunod sa prinsipyo. Amen. Again, hindi ibig sabihin pag na-present sa pulpito, maganda yung dinaanan. Ang importante, maganda ang inabot nila. Amen. Kung saan mas na umikot-ikot, Amen. at least nakarating sila doon sa punto na sila ikakasal na maayos. Amen. Amen. That's great. Sir Roy, Sir Tony, dadagdagan ko yan, sir, kasi nagkausap kami ni Ma'am Melody nung dinner. Tapos alam yung sabi daw ni Sir Hiner sa kanya, Ma'am, may pinag-pray ako. O, sino yan? Full-time. Nung pagkasabi daw full-time, nag-check na siya kung sino yan. Parang kasama yun si yung anak niya, sir. Oo. Yung anak niya. Oo, yung anak niya, sir. Pero alam mo, doon ako natuwa sa reaction ni Ma'am Melody na sabi niya, kung mapili yung anak niya, natutuwa siya dahil maganda yung relasyon niya kay Brother Hiner, sir. So, just imagine sa mga young people natin, kung maganda ang relasyon niyo sa kapwa, yung neighbor na sinasabi ni Pastor, yung magiging kapamilya nyo na. Amen. O, kasi hindi naman pwedeng si Mamelay lang yung pakakasalan niya, sir. Siyempre, kailangan ding maging kapamilya na niya yung family ni Mamelay. At Tama, yung tama. manggagaling sa nanay na gusto ko si Brother Hiner dahil sa maganda yung pagkakilala niya. It's a great blessing. Yun. Alam mo, sa totoo lang ba dito niya, no? Nakita ko rin yung ginawa ni Brother Hiner. Yung sinabi niyang nilamon ko yung pride ko. Yeah. Yan yung time na siya bumalik dito, nagsabi siya kay Pastor. Lahat na sinasabi ni Pastor sa kanya, sumusunod lang siya. Ito, magandang training ito sa kabataan natin ngayon eh. Kasi ang kabataan ba dito, ang hirap turuan. Sabihan mo ng ganito, ayaw. Lalo pag tumibok na yung puso, ay Ay, nako. walang mangyari dyan. Hindi ka na mapapansin yan, hindi ka na mapapakinggan. Pati magulang susuwayin. Kaya ako ay nagpapasalamat sa Panginoon because yung ginawa ni Brother Hiner, pinakita niya. Amen. Siya naman nagsabi, nilamon ko yung pride ko. Number 2, sumunod lang ako. Ganun kasimple sa kabataan natin na nagsusubaybay ngayong gabi. We are nothing without the grace of God. Amen. Number 2, sumunod lang tayo, Brother Tony. Amen. Sir, doon naman sa part, since natutuwa tayo, celebrate tayo sa kanilang dalawa, sa pagsunod nila sa Panginoon. Alam nyo ba, ladies, ang sabi din ni Mamelay na ang kanyang pinapanalangin na kung sino man yung Talaga? unang magpaalam sa kanyang pastor at sa kanyang magulang na approve ito kay pastor at sa kanyang magulang. Alam niya yun na yun, ang kalooban ng Panginoon sa kanya. So makikita natin, sir, yung pagtitiwala niya sa assigned person na nilagay ng Panginoon sa buhay niya. No questions asked.
Dahil alam niya, approve sa pastor niya na sino bang mas nakakilala. Maganda yung sinabi mo, Oo. Rona. Ulitin mo ngayon, dandahanin mo lang. Parang Ah. kinikilig yung dalaw na sa kaliwat kanan mo eh. Dandahanin mo lang. Sige. Nagtitiwala, sir, si Ma'am Melay sa Si Melay. assigned person ng Panginoon sa buhay niya. Si pastor yon. Si pastor, sir. Okay. At yung magulang niya. Okay. Oo. Kasi ang sabi niya, kung approve sa kanila, bakit pa ako aayaw? Yun yung Yun. kalooban ng Wow. Panginoon Yun. para sa Yun, amin. Amen. yun. Alam mo, sa kabataan ngayon, again, importante yung sinabi ni Ma'am Rona, Brother Tony. Pag sinabi ng pastor at umokay ang magulang, who are you to say no? Tama, sir. Bagamat may choice ka pa rin naman, the mere fact na okay sa pastor Yeah. mo at sa magulang mo, sa kanilang pananaw, and I believe they have more spiritual maturity Yeah. kaysa mga kabataan. More or less, more than 50%, 80% ng problema mo, nandun na eh. Nasagot na yun eh. Kaso ang kabataan ni Brother Tony, nais pa rin nila masunod ang kanilang mga sarili. Huwag naman sanang ganun sa kabataan na nakikinig sa team prep, sa the preparation show. Tama po yun. Kaya dito po natin nakikita yung yung verse na binasa po natin, ito yung mismong application ng verse pong yun, na hindi nagtiwala sila sa sariling pananaw, that they fully entrust the plans na nanggagaling sa Panginoon. Because kung meron man tayong pinaplano, pambira ang pinaka-the best plano ay nanggagaling sa Panginoon. Kaya sa mga kabataan, ikaw man ngayon, lalaki, ikaw man ay babae, na mas nagtitiwala ka sa tinatawag nating guts, yan ang mga yan ang mga Gut feel. Yan, gut feel, pambira. Yan. Ito yung pakiramdam ko Malakas yung pakiramdam ko dito, kaya ko to. Ay, pambihira. Eh, kung masakit na tiyan mo, di masama, ang pakiramdam mo, masama, di ba? Ibang klase yan. Ibang ganyan. Di ba? Kaya alam nyo, team preparation, kalimutan na natin na nasabihin natin na mas the best yung pinaplano natin. The best pa rin yung plano na ipagkakaloob sa atin ng Panginoon because you will never go wrong pag sinunod natin yung Check. plano ng Diyos sa buhay natin. Amen. Kung yan ang kalooban po ng Panginoon sa bawat isa po sa atin, at yan po ang susundin po natin, sigurado hindi ka dyan mapapahamak at siguradong kasama mo dyan yung Panginoon. Kaya kung kasama mo dyan yung Panginoon, eventually, meron man kayong dadaanan na medyo lubak. Tama, di ba? Medyo merong pag hindi pagkakaunawaan, ay pampihira, napakadali na lang solusyonan. Bakit? Kasi kasama ninyo yung Panginoon sa pagsasama ninyo. Kaya di ba sana yan ang nakikita ng mga kabataan natin, no? Na hindi natin, kasi kadalasan ng mga kabataan natin, mas mabigat yung yung itsura. Tama, di ba? Yeah. Mas mabigat. Mas mabigat yung itsura. Bakit Yeah, di ba? mabigat? Di ba? Ay, sorry po. Sorry. Ano pang pwede kong gagamitin na Mas matimbang. Mas pinapaboran. Pangit na lang, pangit na Yun, itsura. Mas matimbang. Mas pinapaboran. Mas pinapaboran yung itsura. Mas pinapaboran yung antas sa pamumuhay. Yan, Di ba? Yan ang mga kadalasan na Mas klaro. yan. Di ba? Kaya alam nyo, team preparation, napakaganda po yung sinabi ng pastor po natin. Kung success lang din naman ang nais po nating nais na marating sa ating pong buhay, napakaganda yung sinabi sa Joshua 1:8, di ba? Ang salita ng Diyos ang magbibigay po sa atin ng good success. Di ba? Kaya sa Panginoon pa rin tayo dapat babalik Yung iba sa atin kasi, gusto lang natin yung financial success, no? Ano pa ba? Yung mga material success, etc., etc. Pero hindi yan ang totoong success na sinasabi po ng Biblia. No? Kung nais po natin ang totoong success, team preparation, nasa Diyos po yan. Alright? So kaya nagpapasalamat po tayo. Last Friday, napakaganda po ng ibinahagi ng pastor po natin. Isa po sa makikita po natin na ang isang tao ay hindi committed kapag siya po ay unstable. Kung ang isang lalaki ay unstable, tapos ipagkakatiwala mo yung buong buhay mo sa kanya, Sir Roy, sa hirap at ginhawa yon. Pambira sa hirap at mas mahirap yun eh. Hindi siya, Walang ginhawa yan. Lalaki, wala unstable Diba? ba nito? Walang kaginhawaan yan. Totoo yan. For example po, Sir Roy, kung ilalagay natin yung sitwasyon ni Ma'am Ara doon, ibibigay niya yung kanya... Example lang naman. Example lang naman, Ma'am Ara. Example lang. Please Ang allow me to reaction, give yes, an sir. example. Di ba? Na ibibigay ni Ma'am Ara yung buhay niya sa isang lalaki Uy. na siguro bahala na.
darating na lang tayo dyan. Ayusin na lang natin pag nagkasama na tayo. Yun. Tony, Sir Roy, darating tayo dyan. Bahala na. Di ba? Kung ikaw ay may driver ka ng motor ba dito, di ba? yes sir. Pupunta ka umuwi ka sa Bigutan, di ba? Mm. Alam mo, pupuntahan mo. Patutunguhan mo. At ang biyahe mo ay sadya o deliberate. Yeah. Hindi yung bahala na. Diba? Kung sasabihin ng lalaki na o yung babae na, bakit hindi tayo dyan? Saan yun? Kaya, Yun. Bahala na. Hindi Maliligaw. mo nga alam kung saan ka pupunta. tama, At hindi sir. mo alam kung saan ka dadaan. Yun. Hindi ka talaga maliligaw ba dito ni? Yeah. Yun. Kasi kahit saan ka, okay lang sa'yo eh. Yeah, that's right. Hindi mo alam naligaw ka eh. Kasi wala kang pupuntahan, wala kang patutunguhan. Kahit saan ka dumaan, okay lang sa'yo. Diba? Samantala, pag may tinatahak ka, may tinutumbok ka, may alam kang daan. Tama. Pag lumihis ka sa daan, alam mo naliligaw ka. Babalik ka. But ang taong walang pinapatutunguhan, pinupuntahan, tinutumbok sa buhay niya, kailanman hindi siya maliligaw. That's right. Kasi kahit anong maabot niya, okay lang sa kanya eh. That's right. Kaya tama yung sabi mo, importante yon. Kung ang lalaki ay hindi committed, he will be unstable. O yan. Ano ibig sabihin nun? Pag commitment, may strong desire ka na i-prioritize ko ito. Ibig sabihin, uunahin ko ito pupuntahan ko, hindi ako pupunta sa ibang lugar. Dito ako babiyahe. It's a strong desire na kailangan, pag naligaw ako, babalik ako dito. Pupuntahan ko to. So may direction ka. Ang lalaki na hindi committed, unstable. Kahit saan lang, okay lang sa kanya. And then, ang babae, ibibigay pa ang kanyang buhay at kinabukasan sa lalaki yon. Ay dalawa na kayo Ay, maliligaw niya. sinasabi ko. Naku, napakahirap po noon. Kaya tanungin natin, for example lang naman, Sir Roy, tanungin natin si Ma'am Ara. Sarah. Ay, example Uli, lang siya naman. uli, siya Ay, uli. example lang, di ba? Tanungin mo na yan For sa Mara. example, Ma'am Ara, merong, kunwari lang naman, di ba? Na merong lumapit sa iyo, na alam naman natin na medyo unstable yung isang lalaki na to, lalong-lalo na unstable spiritually. Yun. Ano, paano mo kaya yun, tawag doon? Paano mo kaya i-handle yung ganong situation, lalong-lalo na pag ikaw ay committed, tapos yung lalaki is not committed. Anong dapat na gagawin bilang isang babae? Ma'am Ara, matanong lang natin si Ma'am Ara. Alam ni Ma'am Bakit Ara si Ma'am yan? Ara yung una kong napansin? Kasi parang siya lang nakakulot eh. Oo. Di ba? Ma'am Ara? Siyempre, sir, hindi tayo ganon. Kaya nga, Bali nang di makapag-asawa. tama yun. Kasi, kumbaga tayo, lalong-lalo na sa atin sa team preparation, sa amin na nandito na as host na din po, kami po ay naging example or nagtuturo kami ng ganung bagay. Tapos sa amin makikitaan dahil lang sa dumating na sa punto na since okay lang yan kasi total nasa ano ka na age of ano ka na eh. Kaya parang magko-compromise Kaya no okay po. lang. Opo, kaya hindi po dapat ganun. Kaya kagaya ng sinabi ng ating mahal na pastor, lagi tayong kung tayo ay committed, kung tayo ay hindi tayo magiging double-minded, hindi tayo magiging unstable dahil kung tayo ay committed talaga sa ano natin, sa ating commitment sa Panginoon na gusto natin maging matapat sa Kanya, even though sa pagpapamilya po. Kasi napakalaking bagay po ito. Pero kung Amen. hindi po ito simple, kagaya ng sinabi ko kanina, hindi porket nasa age of ano na tayo. Kaya matuto tayong mag-stand, matuto tayong manindigan po sa ating standard pagdating po sa pagpapamilya. Dahil kung tayo po bilang isang nakikitaan ng team focus na ganun tayo, ano na lang susundan nila? yeah. Ano na lang yung Yun. titignan We are ng mga setting the nakasunod sa example atin? eh. Yes, sir. Yeah. Kaya kung tayo parang, total, kaya yung iba sasabihin nila, kahit hindi na kami makarating sa team prep, pwede na. Yun. Ganun pala, pwede naman. Juniors pa lang yan. Aaprubahan din naman ni Saka pwede Pastor. naman, Yes. yun nga po nakakalungkot, sir, na sa team preparation, lalapit na lang sa ating mahal na pastor kung kailan nandyan na. Hindi lumalapit na hihingi tayo ng kasama natin ang ating mahal na pastor, ang Panginoon sa pagpaplano ng maayos na pagpapamilya. Yun. Hihingi tayo ng tulong sa ating pastor. Pastor, nabuntis ko si ganito. Alam mo, Ara, sa sinasabi mo, 1, 2, 3, 4, nakita ko 4, may magre-react na kaagad eh. Diba? Kaya kung ano po, kahit naman po sa mga kasamahan kong ladies po, especially po sa aming mga full-time, hindi Makinig tayo, kayo ha. Hindi po dahil sa pag ang isang lalaki, ano po sila, yung leader po yan sila eh. Kagaya na sinabi ni Sir Roy, paano kung siya ay
hindi na stable sa kanyang sarili, nagdadagdag pa siya ng isa. Naku, dalawa na Naku. kayo. Plus, Ay, magkakaanak pa kayo ng 7. Ay, Oo, pito? lahat kayo. Bira, hindi ka nagsimula sa isa. The more Dito the ka agad. merrier, ah. Lahat kayo hindi na lahat kayo banking na kaya. Paano na lang yung pamilya Multiple na, choice. paano na lang po yung nais po ng Panginoon na mag-duplicate po tayo ng godly family. Hindi Totoo na po yan. natin Nasaan ang imahe po ng yun, Diyos yung dyan? image Bro, ng Panginoon pagdating sa marriage. Alam mo, ano naman ba dito ni? Baka kung iisipin naman ng kabataan ngayon pwede naman kahit nawala yan Tama naman sila Di ba? Kung ayaw nila makinig, wala namang problema Pero pag dumating ang punto na aanihin mo ang na itanim mo, palagi ba dito ikaw at ako masasabi natin, Sir, yes, sir. it's Amen. only by the grace of God. Totoo yan. Na Amen. sa totoo lang, without the Word of God, without the principles of the Word of God, ikaw ba dito nasa tayong dalawa, may asawa naman tayo. Yes, sir. diba? Masasabi natin mismo na sa mga kabataan na nais makipagsapalaran, Magsapalaran. di ba? Ayaw nyo makinig Di sige, bahala sa Sige. buhay. Makipagsapalaran yan, kayo. yan. Gusto mo Oo. Ginusto mo yan, Sana ah. naman, pag dumating ang punto na dinaanan mo ba na Tony, na dinaanan ko, na dinaanan ng mga lalaki na may Yeah. tamang prinsipyo at katuruan mula sa Biblia, sana hindi siya sumuko. Ayan. Sapagkat it is really a great challenge, a great burden, a great problem. Pag nagka-problema, ang mag-asawa at ang lalaki ay wala sinasandalan sa salita ng Diyos. Amen. Mahirap yun. Mabigat yun ba ni Tony? Kaya yung kabataan na ngayon, lalo mga lalaki, we have been very emphatic sa mga kalalakihan. Yeah. Na makinig Leader sila kasi Yeah. huwag kayong pumasok, huwag kang pumasok sa giyera na hindi ka nag-training. Yun. Huwag kang pumasok sa buhay mag-asawa na hindi ka nakinig sa mga nauna sa'yo. At may mga sinasabing prinsipyo mula sa Biblia. Sapagkat time will come, pag nakaproblema kayo dyan, lahat ng all the, mga kinikilig ka, pagkasama mo yung crush mo, etc. Yan ang unang mawawala. Sir Roy, love will keep us alive naman daw Sa kanta. Sa kanta lang. Sa katotohanan, walang ganun Pag lumipad ang plato, Brother Tony, pag lumipad ang baso, pag tumaas yung boses, Love will keep us alive pa rin, alive ka dyan. Sir, si Brother Hiner talaga, ang ganda ng binitawan niya, sir Pasok na pasok. Ang sabi niya, kung yung gusto ko lang, sir, ang sinusunod ko, baka di na ako makapag-asawa kasi marami akong gusto Yun. Pero magandang karugtong, sir. Pero nag-submit ako sa authority at sa mga prinsipyo sa Diyos and sa mga magulang ko and matinding panalangin talaga, sir. Kaya ayun, God answers my prayer. Wow. God Amen. gave me Ma'am Carmela. Yun. Wow. Ayun. Ang sweet naman. Nakakakilig. Alam mo ba, Tony? Sa mga ladies na nakikinig dito sa studio, Yan. mga Ayan, ladies, oh, mga ladies. ladies, Oh. at sa mga live audience ngayong gabi. Ito, good tip ito Itago nyo to. Pag nakuha nyo ito, itago nyo to sapagkat kakailangan nyo ito. Ilagay nyo sa bag nyo. Kasi balang araw, pag nakaproblema kayo, may mahuhugot kayo. Na tip, Yun. di ba? Amen. Yung pagpili nyo ng lalaki na makakasama nyo habang buhay, yung pagpili nyo na maging husband ninyo, para kayong pumipili ng isang angkla, na isang poste, na pag-aangklahan nyo, nakakapitan nyo, Yeah. na dumating man ang bagyo, ang dilubyo nga, ika nga sa buhay ninyo, ay hindi matitinag yon. Yun. Na Wow. kaya mong kumapit doon. Amen. Anong klase ang kakapitan mong poste or angkla na yung buong buhay mo ay nakasalalay doon? Wow. Sabi mo nga ba Ang Tony, ganda. unstable. Yeah. Ano ba yung unstable? Yung poste na konting gumaganyan. Unstable yan. Anytime pwedeng matumba. Wala pang bagyo matutumba na yan Unstable yan. Ano ang sabi sa Bible? Sino ang lalaki na unstable? Double-minded. A double-minded man is unstable in all his ways. Bakit ka double-minded? Kasi may choice ka. Pwedeng ito or ito. Hindi mo alam kung saan ka dyan. Hindi ka committed. Sabi nga ni Hiner, lalo na kung marami. Pag mas marami kang choices at hindi ka committed sa isang choice, unstable ka ba dito? Totoo yan. Diba? Tinan mo yung mga kabataan, lalo mga babae, bibili ka ng damit o sapatos o bag.
Yes, Oy. sir. Tama Yun, ka dyan, sir. yun. Pag hindi kayo fixed sa isip nyo anong bibilhin nyo, napaka-perfect unstable example. kayo. Totoo yan. Tumatagal kayo lalo Maghapon eh. kayo sa bilihan, wala pa kayo nabili. Oo, Yan. maghapon na, Ang wala daming pa. maganda, sir. Ano no? Ang daming magandang Oh, pagpipilian. ito, lipat ka dito, dito. Yan. Natapos ang buong maghapon, wala kayo nabili. Yeah. Bakit? Unstable kayo eh. Di ba? Grabe tama ni Saya. Sa lalaki, kaya nga sabi Tony, sa lalaki, importante, lalaki muna talaga ang dapat founded sa salita ng Diyos. Amen. Dapat lalaki talaga sapagkat nasa balikat natin, ika nga Brother Tony, That's ang right. responsibility ng pamilya. That's right. Kaya sa mga kalalakihan, na ang hinahanap nyo ay puro the emotional side of things. Naku po. Ang hinahanap nyo, ika nga palakad-lakad kayo sa mall, sip-sip ang frappuccino nyo habang naglalakad. Kala ko milk tea. Diba? Ito yung mga kalalakihan na parang unstable. Yeah. Sapagkat ako ba dito, lumaki ako sa generation na makita mo ang mga kalalakihan, hard work. Yeah. Makita mo ang kalalakihan Hard na work, ang yeah. kamay kalyo. Tama, Amen. sir. Makita mo ang kalalakihan na ang sasakyan hindi bago, but alam niya paano i-maintain pag may problema. Wow, good. Yung kabataan yan, Brother Tony, pag hindi bago ang cellphone, magdadabog sa magulang. Ang kabataan ngayon, pag konting problema, tatakbo sa nanay. Yun, ang hina Ang na. lalaki yun, ha? Yeah. Ang mga kalalakihan ngayon, kailangan hindi sila unstable. Dapat stable sila. Paano ka maging stable? Fixed ang mind mo. Amen. May commitment ka. Sapagkat pag ikaw nag-asawa, cargo mo. Number 1, yung asawa mo. Number 2, pag nagkaanak kayo, cargo mo ang pamilya. That's right. Bakit napaliwan kayo? Oo, Kay Sai? sir. Lagi na. Ibig ko sabihin ng cargo, hindi yung binubuhat. Inaahon mo. Under the Kumbaga, responsibility, ma'am. Oo, Kawawa yun, naman. yun. Mabigat na responsibility. Oo. Yung asawa mo at pag nagkaanak ko, yung pamilya. Yeah. And at the end of the day, Brother Tony, I always say this, na kumbaga, seryoso ako dito eh. At the end of the day is between you and God. Amen. Amen. Totoo May yan. problema ka bago matulog, lahat ng household tahimik na, you will have to go down on your knees and talk to God. Sapagkat Amen. alam mo, hindi mo kaya mag-isa mo. That's right. Amen. Ay, paano kung wala kang ganun? Tiwala sa Diyos. Naku. Wala kang commitment. Saan ka pupunta? Hiwalay. Barkada mo? Yeah. Saan ka pupunta? Bisyo mo? Saan ka pupunta? Iinom. Kaya importante ngayon pa lang, Brother Tony, lalong-lalo sa kalalakihan. And kasama din mga babae doon. Amen. Yung tinuturo dito is not only just pampalipas oras, yung sinasabi ni Owen parati. That's right. Ito ay life-changing and life-building. Principles na mula sa salita ng Diyos na kailangan ng kabataan natin before they get married. Amen. And- Amen. Sir Tony, sir, napakaganda nung binitawan mo, sir, na ladies, dito nyo lang yan mapakinggan. At gusto kong ibahagi, sir, yung shinare ko last time, sir, nakalimutan ko lang basahin nung Ayan na. nakaraan. Ito yung galing sa isang young people dati dito sa church. Ang sabi niya, "Hi, Ma'am Rona, this is Apple po. Dating full-time ng CSI na under po sa group nyo before. From CBBC sa Pakilala Lapungan, ng iba Tarlac. O, dito. baka kakilala Yeah. nyo, kay Pastor Lowy po siya. I would just like to thank you po. Alam ko po, long overdue na ito dahil ako po ay halos nawala sa church for more than 11 years. Wow. I have my own family na po and sa biyaya po ng Panginoon, si husband ko po ay bunga ng pakikinig ng team preparation. Wow. Wow. Amen. Amen. Nung shinare ko po sa kanya yung link before kami ikasal last September 2024, ay inumpisahan po niya yung team prep from 2020. So, grabe sir, simula ng 2020. At sa biyaya po ng Panginoon, dahil po sa palaging pakikinig sa mga programs po, ako po ay na-revive at nag-decide na bumalik sa CBBC sa Lapungan Amen. kasama Wow. ang aking Amen. husband. Ibinalik rin po ni Lord yung ministry ko sa choir and now have a peaceful family. Wow. Maraming salamat po, Ma'am Ron, sa patuloy na paggamit sa yan, nakikinig sa kahit kasal na po kami, reply lang po dahil may fathers and mothers devotion po kami every Friday night. God bless you. O, di ba? Yun, Grabe yun. yun. Wow. Alam mo, isipin mo, halimbawa, walang ganitong show. Di ba? Yeah, before we get there, young man, young lady, makinig na tayo. Napaka-importante. Again, sabi mo nga, kanina Ara, di ba? Baka isipin ng mga kabataan natin, mga team prep natin na, pwede naman yan eh. Kasi baka yan, tatanggapin naman ni pastor yan eh. You are only justifying.
Kumbaga, yung plano mo na ayaw mong mag-commit, Yeah. justify mo ngayon pa lamang. Yeah. Why not, instead of having that mindset, mag-commit ka na. Yeah. Para di ka na magsabi na, pwede naman yan later on eh. Pwede naman ngayon na mag-commit ka na. Na ayusin mo na. Kaysa iisipin mo, later on, pwede pa naman eh. Yan, kabataan, importante yan. Start today, start now. Pwede naman ngayon pa lang mag-decide na kayo na mag-commit ako. Para hindi kayo maging unstable. Tama 'yun. Wag tayong masanay na magkaroon tayo ng defense mechanism na Yun. akala natin na okay 'yun. 'Di ba? Kasi ito yung ginagamit ng ibang mga kabataan natin sa ngayon eh. Dahil meron silang ito sinabi to ni Pastor last Friday eh. Wag na nating subukan yung mga nakita natin na nagkamali. Kasi yun sinasabi natin na bakit sila naging okay naman eh. 'Di ba? Naging okay naman at naikasal din naman, etc. etc. In spite of the teachings na napapakinggan natin sa simbahan and of course dito po sa programa natin ng The Preparation. Yun ang sabi natin mo ba? So wag na nating subukan na gayahin yung mga nag-fail sa kanila pong buhay tapos naikasal pero hindi lahat ng nais na makabalik. Hindi lahat ng mga bumagsak ay nakabangon muli. Tama. Yung iba doon, nakabangon, pero may bit pa rin yung bigat dahil sa mga maling desisyon na ginawa nila nung sila po ay sila po ay gumawa ng hindi magandang desisyon sa kanila pong buhay. Team preparation, kung gusto natin na kung papasok din lang naman tayo sa buhay pagpapamilya, pambiro wag na tayo magdala pa ng excess baggage. Yun sinasabi ng pastor natin eh. Kaya ang hirap mag-move on, ang hirap natin tama yung may desire ka man na nais mong itama, pero the damage is already been done, ay pambira napakahirap noon. Kaya team preparation, meron man tayong tinitingnan okay din naman. Pambira. Mukha namang masaya sila nung sila ay nagpicture-picture. Oh. Picture lang Oh yan, oh. Okay naman sila eh. Alam mo ba ito, yung mga Yes, sir. nag-iisip ng ganon, ang tanong ko dyan nakausap ba nila ang concern? Alam ba nila ang dinaanan ng concern? Yeah. Na palagay ko, kung makausap nila, mismo yung hinahangaan nila ay magsasabi, hindi madali. Totoo yan. Wag Hindi, na. hindi. If not for the grace of God, That's wala right. kami rito. Mm. Kaya, nandyan pa kayo sa tama, huwag nyo na munang naisip magkamali Amen. Amen. Yeah. para malaman nyo ang tama. Amen. Yeah. Tama. Kung Yeah. nakausap nila ang mga yan, sila, sabi nga ni Brother Hiner, di ba? Kung ako lang ang nasunod, hindi ako makapag-asawa. Mm. Kasi ang dami kong gusto eh. Nakausap Di ba? ba nila si Brother Hiner sa ganun? Yun. Nakausap ba nila ay mga nauna na iniisip na siya nga, tinanggap din naman eh. Okay din naman sila eh. Okay kaya? Palagay mo ba, pag ikaw ang dumaan sa dinaanan nila, kakayanin ba nila? Yun. Amen. Yun. Ay magpasalamat ka. Ang sinasabi ng mga taong nakaranas ng ganon at naiahon by the grace of God, wag na. Because it's only by the grace of God. That's right. Hindi sa aming kakayanan ito. Yes, Kaya sir. kami nakabalik. Yes, sinasabi po namin ito hindi para alam mo yun, maipakita yung mga naging kamalian ng ibang tao. Sana hindi yun ang iniisip po ninyo. Yung mindset po namin dito para tulungan yung mga hindi pa po dumadating sa ganyang point ng kanila pong buhay. Alam nyo, sa totoo lamang po, no, sa mga kabataan natin, lalong-lalo na mga kababaihan, sana nakikita nyo yung puso ng pastor natin para i-save kayo. Sana nakikita nyo yung programa na ito na ninais po na magkaroon kayo ng maayos na buhay pag kayo man ay pumasok sa pagpapamilya. Hindi para pagalitan kayo, hindi para ilabas kung ano man yung, yung mga underground ninyo, hindi po yun. No, ang nais po namin is to save you para magkaroon kayo ng maayos na buhay din in the near future. At the end of the day, pag kayo ay nagka-problema, sinong lalapitan ninyo? O magpapa-advise din naman kayo kay pastor. O Sir, di ba? Kaya habang hindi pa kayo dumadaan dyan, ayusin na natin. Sir Tony, naalala ko lang Ma'am Rons. yung biro niya ni Pastor na hindi naman ako ang nagkasala, pero ako ang nag-aayos. Totoo yan. O. Tama. Yan. Tapos, alam nyo yun, ito kaya sana nakita natin, Team Prepa, that you are truly blessed. Kasi nakikita natin yung mga example na some of them, nagkamali man sa kanila pong decision, sa kanila pong buhay na nila yun eh. Wala na tayong magagawa dun eh. Sa kanila na yun. Pero ang intention namin yung kayo ngayon na wala pa dyan.
Sana makita ninyo na kung paano po namin kayo sinisave at sana wag na kayo sinasabi namin ito ni Sir Roy, no? Dahil napakahirap, hindi po biro ang pagpasok sa buhay pag-aasawa. Lalong-lalo na magkakaanak kayo. 'Di ba? Iba yung battle na kayong dalawa pa lang. At iba rin yung battle na meron kayong anak na. Yes. Akala ninyo ganun-ganun lang Oo. na meron kayo na sinasabi, kayang-kaya ko to. Nakaka-survive naman kami sa budget na meron kami ngayon. Yun. O, di ba? Akala nyo kayo pa lang eh. Di ba? Sinasabi niyo, wala pang pressure. Sir Roy, dumating tayo sa point na lalong-lalo Huwag mo na. ko damay, Brother Tony. Sir Roy, ikaw ako, lang. Ayan. Oh, Some- kailanman, wala. Yes, yes. Wala akong anak, Brother Yan. Tony. Ikaw lang. Sir Roy, ito sinasabi ko to sa mga kabataan, iba yung mindset pag kayong dalawa pa lang. Yun. Hayahay kayo eh. Anything that you want, you can buy it. Anything na pwede ninyong gustong puntahan, you can do it. No? Gusto ninyong puntahan na pagkain, makakain ninyo kung ano man gusto ninyo. Yun, gusto ko yun. Ma'am Sai. Ay, iba ba Pero yan? ibang klase na pag may anak na kayo. Ibang mindset, ibang mentality na yan. Pero ang isang lalaki, nasanay lang sa ganun, lalong-lalo nasanay sa luho, nasanay sa gastos, Naku. siguro nasanay sa suporta ng magulang, etc. etc. Yun. Lahat na yun. Yun, ang Oo. hirap nun. Tapos ikaw lalaki ang magpo-provide sa pamilya mo. And then, eventually, magkakaroon kayo ng anak. Si Roy, sa panganganak pa lang, hindi na biro eh. Yung gastos. My goodness. Ay, sinasabi ko sa inyo, yung minimum na, Sir. yung minimum na gagastusin mo dyan, hindi biro yan. Yung pambira, meron pa tayong ano nga yun, normal delivery. Ayun, Kung gusto mo yung ay pambihira naman. Ano nga yun, CS, Yun. ay pambihira. Alam nyo, may nakakausap ako ng mga katrabaho ko. Sinasabi nila yung worth na ginastos nila pag sila po ay na sila po ay under the CS. Nasisarin ay pambihira. Makakalbo ka talaga. Uy, grabe ka naman. Ay, sorry. Sa kanila. Totoo yan. Hindi talaga biro. Oo. Tapos, papasukin mo yung pag-aasawa. Yes. Unintentionally na meron kang, ang tawag dito, unintentionally na meron kang, na-aksidente na, hindi mo ninanais, pero nandyan na, akala nyo, ganyan pa lang, sige, enjoy ninyong buhay kayo na kayo pa lang. Pero itong sinasabi ni Pastor, pag dumating na kayo sa point na totoong buhay, sasampalin kayo ng katotohanan ng buhay, akala ninyo, kaya ninyo, Yun. ay pambira, sinasabi ko sa inyo, iiyak at iiyak ka sa Panginoon. Kaya ngayon pa lang, lalaki, may nabasa ko kaninang umaga pabiro lang. Sabi niya, huwag kang malungkot kung single ka pa hanggang ngayon. Tandaan mo, marami ang nagsisisi ngayon nang sila po ay may asawa na. Di ba? Sir Tony, pasok dyan yung prinsipyo ni Pastor. Yes. Maganda nang mag-asam-asam ka na Yun. makapag-asawa kesa mag-asam-asam ka na mawala ng asawa. Yun. Kaya magpasalamat po kayo, Team Preparation. No, dito po, tinutulungan po ang bawat kabataan na hindi tayo maging unstable sa bawat desisyon na ating pong gagawin. Alam nyo, Team Preparation, ang programang ito ay tutulungan tayo na magkaroon, na ma-build yung ating pong sarili, na magkaroon tayo ng strong spiritual foundation. Ulitin ko, Team Preparation, lalong-lalo na sa mga kalalakihan. Itong programa pong ito ay makakatulong po sa atin na magkaroon tayo ng strong spiritual foundation. If ang isang lalaki ay hindi matatag ang kanyang pundasyon, yun ang sinasabi natin kanina, Sir Roy. He is unstable in Yun. all his ways. Kaya Team Preparation, itong programang ito, tuturuan kayo, magpasalamat kayo. Sir Roy, ganito pala yung pag-aasawa. Kinakailangan palang unang i-prepare yung spiritual na buhay mo. Ganun ba yun, Sir Roy? Ganun ba yun, Sir Tony? Alam nyo po, baka kasi iniisip lang natin yung pag-aasawa is more on kilig-kilig, pagsasama na merong mayayakap kapag merong gabi, lalong-lalo na pag malamig, etc. Akala nyo ganun lang, hindi po. No, may mga gabi rin na malamig pero mainit. Alam mo ba ito, Tony? Baka na sinabi mo dun Diba? Sabi natin kanina, a double-minded man is Yes, sir. unstable in all his ways. Yes, sir. Hindi naman sinabi na a man with no money is unstable in his ways.
Hindi naman sinabi na ang taong walang pinag-aralan is unstable in all his ways. Hindi naman sinabi na ang tao na taga-probinsya na hirap sa buhay, etc. is unstable in all his ways. Hindi sinabi yun eh. Ang sinabi, a double-minded man. Ibig sabihin, ganun kalaki ang binigay na emphasis ng salita ng Diyos sa isang tao para maging stable. Hindi ka dapat double-minded. And double-minded, ang address doon is to be committed. Dapat fixed ang isip mo. Amen. Sa makatuwid sa tao mag-aasawa, hindi, mahalaga ang pera. Mahalaga ang kailangan trabaho. natin yan eh. Kailangan, lahat na unang binanggit natin, kailangan yon. But ang pinaka-importante is yung sense of commitment mo. Amen. Na para hindi ka double-minded. Saan mo makukuha yun? Salita ng Diyos. Yun. Kaya sa mga kabataan, we are not removing kasi ang kabataan yan, hinahanap talaga yung emotional side eh. Yeah. Walang problema doon. So long as you understand na it's not all emotions. It is a responsibility. That's It right. is hard work. Ito ay puyatan. Ito ay mapapagod ka. Ito ay babatikusin ka ng asawa mo, young man, makinig ka. Ito ay aawayin ka. Ito ay sasala ka sa init, sa lamig na hindi mo alam. Kung hindi ka stable, kung hindi ka nakabaon sa tamang pundasyon, you will be unstable. That's Pag right. gumuho ang padre di pamilya, guho ang pamilya. Ano mangyari sa asawa mo at sa mga anak mo kung may anak na kayo? Kaya importante, young man, hindi kami mauubusan ng pagpapaalala sa inyo. Amen. Amen. Young man, young lady. But again, Brother Tony, especially sa young man. Young man, sapagat sa kanila na later on, nakasalalay ang pamilya nila. Pag That's sila ay right. naging husband o father. Amen. Kaya nagpapasalamat tayo no, na patuloy tayo na re-remind regarding po dyan. Ma'am Rons, may babanggitin po kayo. Sir, naalala ko lang kasi dito sa topic natin, yung dalawang kaka-present lang. Dahil kung pansinin natin, si Brother Hiner, hindi siya naging unstable dahil dun sa sinabi nga niya na kinain ko yung pride ko at sumunod. Dahil kung hindi niya kinain yon, hindi niya masasabi ngayon, God give me you, Ma'am Carmela. Uy, God gave me you And Parang kanta yan on the other side, sir, kaya doon mo makita, naging committed siya na tanggalin ko yung pride dahil wala itong pagdadalhan sa akin at mas magandang sumunod ako. Same way, pagdating naman kay Mamelay, na ang ginawa niya, ang kalooban ng Panginoon sa akin ay kung sino man ang magpaalam kay pastor, na approve kay pastor, at magpaalam sa magulang ko, na approve sa magulang ko. Ito yung kalooban ng Panginoon. Nag-commit siya sa kanyang decision na yun ang kalooban ng Panginoon. Hindi yung, wait muna, baka naman yung nagpaalam kay pastor, nagpaalam sa magulang ko, approve sa kanila, sa akin hindi. Mahirap na yun. Ako pa naman ang makipagsama dun sa mapangasawa ko. Pwede siyang maganon. Pero ano yung pinanindigan niya? Ito yung kalooban ng Panginoon kapag approve sa pastor ko at sa magulang ko. Wow. And Amen. that's commitment. Amen. Wala siyang reservation. Wala siyang inano sa sarili ko. Ito yung gusto ko kung ma-meet itong tatlo, approve ni pastor, approve ng magulang ko, approve sa akin, pwede na. Pero doon lang siya sa dalawa. Yung approve sa dalawa, approve sa akin. Check. Amen. Amen. Kaya, salamat no, maraming mga, sabi ng Bible, within a multitude of counselors, Very safe. there is safety. Alam nyo, team preparation, sana nakikita natin kung saan kayo inilalagay na sitwasyon ng ganitong klaseng programa. You are safe. Sa programang ito, you are safe. Sa napapakinggan natin na itinuturo ng ating pong pastor at ng ganitong klaseng programa na kung saan sigurado hindi kayo magkakamali. No, may kanta nga. Mayroon nga sinasabi, you'll be safe here. Di ba? Di ba? Pag marami kang counselors, di ba? Di ba? Tama. Marami nagre-react dito eh. Totoo naman eh, di ba? You'll be safe here. Di ba? Pag marami tayong counselor. Check. I mean, gusto ko lamang pong baguhin godly counselor. Kasi marami mga counselor eh. Di ba? Yung iba nga dyan, nanghihingi rin ng counsel eh. Pero ibang tao yung napagtanungan. Nayari pa tuloy. That supposedly good dapat makukuha niya pero wrong move. Di ba? Kaya napakahalaga po na
na meron po tayong ganitong klaseng programa na patuloy po tayong tuturuan at bibigyan po tayo ng counsel from the Word of God. Kaya team preparation, sana nakita po natin na ang bawat isa po sa atin ay maging committed po tayo na makapag-involve sa ganitong klaseng programa. Makapag-involve, lalong-lalo na po sa ating pong Panginoon. I-involve natin yung Panginoon sa bawat plano po natin. Dahil ang Panginoon din mismo ang magbibigay sa atin ng successful marriage life team preparation. Hindi ikaw, hindi ang plano mo, kundi ang plano ng Diyos ang magbibigay sa atin ng success. Sir Roy, baka may mga nais din pong banggitin yung mga co-host po natin dito. Yun. Bago natin i-wrap up yung pinag-uusapan natin ngayon pong gabi. Sige. Diba? So, Sir, kanina pa ito ayan, sige. Yan. Ma'am Ara, baka may mga nais ka pang idagdag regarding doon. Oo, ang ganda po ng mga pinag-usap. Agree po ako doon. Hindi, totoo yun. Pag stable po talaga tayo sa commitment natin sa Panginoon, sigurado po secured. Paniguradong secured po yung ating patutunguhan, yung plano sa atin ng Panginoon. Kasi nga, hindi tayo nag-wave. Kung hindi man tayo nag-wave doon sa stable nga, hindi ka sinabi ni Sir Roy kanina na hindi ka pa pagewang-gewang, ganyan. Kaya team preparation, napakaganda na itong programa na ito. Tinuturuan po tayo na magiging manindigan, tinuturuan tayo na magkaroon ng tamang prinsipyo. Kagaya nga po ng sinabi ko sa inyo kanina, hindi ordinaryo po ito na magkaroon tayo ng kaalaman ng ganito. Dahil sa labas, kung iisipin natin yung mga kabataan sa age po na ganito, iisipin nila na sa salita gano'n, na pag-iwanan na sila. Napag-iwanan na. Pero tayo, since tayo po ay nandito po sa ministry, nandito po tayo sa simbahan at meron po tayong ganitong klaseng napapakinggan, nakakalungkot naman po kung sa atin team preparation mismo, makitaan na hindi po tayo maayos, hindi maganda, or hindi tama yung ating prinsipyo pagdating po sa bagay nito. Kaya ang programang ito, tulong po sa atin ito para maging stable po tayo sa ating commitment sa Panginoon at panigurado, secured po yung ating patutunguhan at plano ng Panginoon sa ating buhay. Ayun, thank you po. Amen. Amen. Maraming salamat kay Ma'am Ara. Pambihira, naghahanap ng security. Security ba? Yeah, hindi. Biro lamang po. Amen. Ma'am Sai, baka may nais ka rin pong idagdag po, Ma'am Sai, regarding po doon. Yeah. Thank you, Ma'am Roy. Thank you, Sir Tony. At nagkapasalamat ako kanina nga na-discuss nga ni Sir Roy at ni Sir Tony and ni Ma'am Rona, nabanggit niya kanina, yung mga nagkakamali or talagang siguro sinasabing hindi na makapaghintay. Kumbaga, parang nauuna na. Alam nyo, lagi ko lang iniisip yan sa age ko. Parang, alam mo yun, parang sana, noon pa, bata-bata pa lang, umarangkada na. Kasi Umarangkada. Parang sasakyan yan Oo nga Umarangkada. Kasi nung mga nakaraang example, lagi sakyan yung si Sir Roy, laging example na sakyan So parang ako naisip ko yung mga kabatch ko, lagi silang nagsasabi, ganyan, may anak na, yung iba may high school na, nagpapa-college na. Hindi totoo yun. Nagpapa-college na. May college na yung mga kabatch ko. Ako siguro wala. Kahit toddler, wala talaga Pero pwede nang magpaaral ng college. Oo, pero alam niyo po, mindset ko na lang na alam ko na merong guide yung Panginoon sa akin. Kasi Amen. kung gusto ko naman na magkaganon, umarangkada ng nakaraan, siguro naman marami na lang ako ng anak, pero hindi ako sure. Pero parang gano'n na nga. Ibig sabihin, hindi naging maganda yung outcome. Kasi dahil baka na-pressure ako, ganyan. Pero, alam niyo po, nagkapasalamat ako sa Panginoon dahil committed yung aking pastor, yung aking simbahan, yung mga teachers mo dito, yung magulang ko na, anak, gusto ko, ganito yung maging pamilya mo, lalo na yung nanay ko, kasi yung nangyari sa aming pamilya. Kaya talagang, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil may mga ganitong program na, alam mo, sa akin, sa age ko talagang, may purpose kung bakit hanggang ngayon, hindi pa tayo nabibigyan ng asawa dahil talagang meron sina-check sa atin. Tama. Aminin natin yon at talagang ayusin din natin yung sarili natin. Kasi sabi nga nila Sir Roy kanina, hindi biro, laging may battle, sabi ni Palaging meron may battle. Sabi ni Sir Tony. Sabi ni Uncle. Oo, sabi ni Uncle. Pero, sir, gusto ko rin makipag-battle. Yun, di ba? Di ba mamara, no? Di ba? Oo. Gusto mo pala, ha? Kaya pinag-pray natin niya. Kaya,
maganda rin yung patotoo nila ni Ma'am Carmela. Pag sinabi ng pastor na okay, pag sinabi ng magulang na ay, naku, say, arangkada na rin. Ay. Oo. Abangan namin. Kaya maraming salamat po sa program na to at kay pastor na laging committed at talagang marami po tayong matututunan. Tsaka masarap talagang mag-asawa kapag sumunod ka dahil ando dun yung blessing. Hindi totoo yun, Amen. di ba, sir? Kasi Amen, sabi totoo nga, yan. pag may nagkamali, yes, may tumatayo, may umuulit or may second chances. Pero iba pa rin talaga, pag sa simula pa lang, maayos na. Totoo yan. Kaya yun ang magandang encouragement po sa amin na kahit may edad na, yan, di ba? Sabi niya, Ma'am Sai, mag-mic na ako. Amen, Ma'am Sai. Ayan. So, Amen. kanina nagpapahanap ako kay Ma'am Ron. Nakalimutan ko yung verse yung maging Psalms chapter 37 verse 7. Rest in the Lord and wait patiently for Him. Ayan. So parang team patient tayo. Maging mapagpasensya at maghintay lang ng blessing at kalooban ng Panginoon sa atin. Thank you, Sir Tony. Amen. Maraming salamat, Ma'am Sai. Speaking of that, kanina ko pa sinecheck yung comment section natin. Pambihira eh. Tinitingnan ko yung comment section, kaya nagpapasalamat tayo kung sino rin lang naman yung pinagpala. Siguro si Sir George. Uy! Yo. May nagko-comment dito, Sir Roy. Oo. Sabi niya, Ano pag sabi? ikinasal si Sir Roy, si Sir George, Uy! magdo-donate daw siya ng isang lechon. Wow! Dalawa na. Lechong manok. Dalawa na lechong manok. Pambihira, ayos talaga ito si Earth eh. Hello, Earth. Nanonood sa atin, Sir Earth. Maganda yung kasunod. Yes. At libre yung food doon sa kanilang farm sa Palawan. Wow, pambihira, Sir George. Wow. Asawa na lang yung kulang. Hirap talaga, Sir George. Amen, amen. Kaya sana po, team preparation, kung ano man yung pinag-uusapan po natin dito, we take it positively at ito po ay makakatulong sa bawat isa po sa atin, team preparation. Alright, so it's already 9:30. Bago tayo magpaalam, shout out po muna tayo. Alright, sige po. Ma'am Ara, baka pwede nating batian. Maraming salamat po sa mga nakapanood po sa atin ngayong gabi. Kasama po natin si Sir Mark, Anthony Lagya, Jong Bautista, J.R. Louis Ruiz, May Musuela, Jude Cordevilla, Chris Dumenden, Leslie Sena, Ronel Pormanes, Betty Rodrigo, Jose Marcelo, Mark Anthony Diozon, Selay Avila Makmak. Escalona, Alam sila. Carmelito Timpang, Carha Golosino, at ganoon din po si Ma'am Noyce Navarro, si Preacher Sam Amen, De Preacher Hilo, Sam. Ma'am Joy Rico, Preacher Ian Juarez, Preacher Rico Formanes, at syempre si Pastor Hill Lorena. Amen, Pastor Hill, At sir. si Pastor Joel Tandoy, Pastor Bernard Biadang, at si Ma'am Tess Hello, Quintana. Ma'am Tess. Maraming salamat po. At syempre, meron din po tayong mga kasamahan sa grupo ng Team Preparation na Yun. nag-send ng picture. Yan, sige, pwede ba natin Ilabas makita na yung yan. pictures? Ayan. Ilabas na yan. Ayan Ayan. yung picture. Wala pa, Ay, tayo ang pa- dami. Mula tayo pa sa Ayun. Team Fearless. Wow. Sa panguna ng aming leader na si Sir Emilio. Ayan, Team Fearless. At ganun ang saya-saya. Yay! Team Fearless. At ganun din po sa Team Steadfast. Amen. Ang saya ulit. Oo, Yun, ayan, sige, yun. nakapakan sila. At Yun. ganun din po sa Team Purposeful. Sa panguna ni Yes, Sir madami din. Alfonso. At sa Team Patient. Sa Yun. panguna ni Sir George Arcite. Ayan. Ayan. Maraming salamat po sa panonood ng ating programa ngayong gabi. Sir Antonio. Amen. Maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay, team preparation. We are praying na pinagpala po tayo sa ating po napakinggan ngayong pong gabi. Pasensya na po, Ma'am Noyce, no? Kung meron man kayong ina-expect last Sunday, hindi man po yun. Pagpasensya nyo po muna kung napurnada ang flight po ninyo. Amen, amen. Alright. Bago tayo magpaalam, baka may nais pa ko yung batiin. Ma'am Sai. Yes, gusto ko pong batiin lahat muli ng Central South family. Ang aming leader, Sir Gerard, si Ma'am Rhea. Good evening po. At syempre ang aking magandang nanay, Mami Cecilia Amping, at ang Team Patient. Good evening po. Magsama-sama po muli tayo. At prayerfully ay mas lalo tayo maging committed sa ating simbahan at sa Word of God. So, yun po. Good evening. Amen. Ma'am Ara.
Yun, muli, maraming salamat po sa inyong lahat, sa lahat ng ating live audience. Nakasama po natin ngayong gabi. Thank you po. At ganoon din po sa ating interpreter, si Ma'am Leia. Maraming Ma'am salamat Leia. po. Ayan, Amen. sa lahat po ng Kaway, kasama po kaway. Si natin. Ma'am Marivic. Yes po, ayan. Nakikita niyo po yung mga Ayun, oh, audience po naliwanag. natin. Mga Nagagapuhan. nagagandahan at nagagapuhan. Ayan. Team Yun. preparation. Ako, mag-i-smile ako dyan pag nakita ko ng Yes. camera. Ay. At syempre sa lahat din po sa aming area, sa Kung Southeast maaari po Ay, tayo. Cassidy po. Good Dumaan si evening Cassidy po. sa At camera. maraming salamat. Ayan. Magkita-kita po tayo sa susunod po na Friday para sa ating programang The Preparation. Amen. Maraming salamat, Ma'am Ara. Ma'am Rons. Sir, babasahin ko muna ang sabi ni Sir Sam. Sa mga handa ng mag-asawa dyan, handa na rin si Sir George. Yun. At Sir nakahanda George. na din si Sir Sam. Naggupitan ka, Sir George. Ayan. Ang sabi ni Ma'am Joy Rico, Sige. huwag ka lang maging pihikan, Sir George. Ayun! Para makapag-asawa ka. Ayan. Yun pala eh. And I hope sa lahat po ng mga kasama namin na nanonood ngayon, lalo na sa team preparation, nagkaroon po Amen. kayo ng tamang mindset to commit. Dahil Amen. tandaan nyo, ang inyong kinabukasan nakasalalay sa inyong commitment ngayon. At maraming salamat. Nakasama namin kayo lahat ng mga viewers namin at sa susunod na Friday, magkita-kita tayo. And by the way, last Friday na ngayon ng February, March Ay! na sa susunod. oo, March ma'am. na ba? Ay, Next week pa, ang ma'am. bilis Next week naman. pa. Meron Ay, pa. may isa pa. Oo, May meron pa isa ang pa. February 8. Meron pa. Nagmamadali ako, sir. Ayun. Okay lang yun, Ma'am Ron. Oo nga, no, may 28 pa. Yeah. Oo, 28 pa. Amen, amen. Sir Roy, sir. Okay, shoutout sa mga kasama ko sa Naval Inspector General's Office. John Bustillo, Lenlen Regalado, Bang and Carlo, Bojong Bautista, Flor Romo, Diane Valencia, Dan, keep tuning in, and Justin Pacific Toad Baluyot. And of course, kay Sister Christy, love you to the max. Special Christy. shout out to you. Amen, amen. Maraming salamat sa ating pong mga co-hosts. And of course, Team Preparation, thank you for tuning in. Northeast Family, thank you rin sa panonood. And of course, sa aking pong wife, Sister Dang, si Primo, at saka si Anya. Alright, Sir so... Tony, habol ko si Mami Hilda. Mami Hilda. Mami Hilda, thank you for Thank you tuning po, Mami in. Hilda. Thank you po. Amen. Alright, so magkita-kita po tayo next Friday sa ating pong programang The Preparation. Good night and God bless us all. See you next Friday. See you next Amen. episode. Bye. Fellowshipping with one another as we walk in the light. Fellowshipping with one another as we walk in the light. For there's nothing as sweet as fellowship as we share each other's lives. For there's nothing as sweet as fellowship as we share each other's lives. When we give our hearts to each other, you can feel His love inside. When we give our hearts to each other, you can feel His love inside. For there's nothing as sweet as fellowship as we share each other's heart. For there's nothing as sweet as fellowship as we share each other's heart. Fellowshipping with the Father. Fellowshipping with the Lord. Fellowshipping in the Spirit. Fellowshipping with